Inilahad ng bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang mga detalye tungkol sa koneksyon niya sa bise at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati na rin ang ilang politikal na aktibidad na matagal na umanong nagaganap. Para sa detalye, live rin mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renya. Kate? Sofia ay sinawalat ng witness na si Ramil Madriaga ang kanyang direktang ugnayan kay Vice President Sara Duterte nang ipinakilala siya ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 sa Davao City. Sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, personalaan niya siyang inatasan ng dating Pangulo at sinabi ang linyang Ram, ikaw na bahala kay Inday na naging simula ng madalas nilang komunikasyon ng Vice Presidente. Sometimes in 2018, PRRD asked VP Sara to go to his home in Taal Street, Bangkal, Davao City to discuss upcoming local elections in Davao City, where VP Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Dagdag pa ni Madriaga, mahigpit umanong bili ng bise na tawag ang gamitin sa usapan at iwasan ang text hanggat maaari. Ikinuwento rin ni Madriaga na matagal na umano ang kanyang koneksyon sa pamilya Duterte mula pa noong 2016 elections kung saan siya nagsilbing intelligence operative. Tumanggap din umano siya ng buwanang bayad para sa kanyang mga gawain, kabilang ang pag-monitor sa ilang personalidad tulad ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala, iginit din ni Madriaga na tumulong siya sa pagbuo ng grupong Isip Pilipinas o Initiative for Social Justice Innovation and Progress Pilipinas na sumusuporta umano sa planong pagtakbo ni VP Sara sa pagkapangulo noong 2022. Isinawalat din niya na umano'y pinondohan ng ilang negosyante kabilang si Michael Yam ang kampanya ng bise noong 2022. Ayon kay Madriaga, milyong-milyong piso anya ang natanggap at ginamit para sa campaign group na Isip. The money was placed inside several large backpacks and bags, which were handed to me at basement of parking of Seda Hotel, Quezon City. I loaded the same to my white Toyota Land Cruiser. Lin Wei-Xiong was present when I received the said amount together with two other individuals. He then asked me where will the money be used. I informed him that this will be used to fund election of Sara, to which he replied, good, good. Sa hiwalay pang pahayag, ibinunyag ni Madriaga ang umano'y planong politikal na may kinalaman kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, may napag-usapan umanong kasunduan na magbibitiw si Pangulong Marcos Jr. pagsapit ng 2025 para magbigay daan kay Duterte. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's Vice President. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. Ani pa ni Madriaga, may mga contingency plan umano sakaling hindi ito matuloy, kabilang ang impeachment at matitinding hakbang, gaya ng malawakang protesta o iba pang aksyon. Sofia, nauna na rin na itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may kaugnayan siya sa mga impormasyong ito, pero nauna na rin pinabulaanan ito ni Madriaga base sa kanyang salaysay at anya itotoo ang lahat ng kanyang pahayag. Mula rito sa Kama, balik mo na sa inyo, Sofia.